Ang pagpapatuloy ng ating kwento Kabanata 46-50. Sa isang ulap ng pagkahilo, malinaw na nakita ni Iyon ang isang dalagang ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Ang kanyang maputlang balat, malinaw na mga mata, ang preskong karisma, at ang mahina, ngunit marangal na anyo na lumalabas mula sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng wangis ng isang anak ng malaking tribo. Ngunit ang kanyang suot ay hindi yari sa mamahaling sutla, bagkus ay gawa lamang sa puting lino. Bagamat simple, ito ay malinis at walang kahit mansa. Sa malawak na ilang, ang ganitong kasuotan ay karaniwang suot ng mga mahihirap. Ang isang mayamang bata ay magsusuot lamang ng lino kapag namatay ang isang nakatatandang kamag-anak bilang tanda ng pagluluksa at kahirapan. Subalit ang dalaga sa harapan niya, ayon sa asal at itsura, ay hindi mukhang mahirap, ngunit bakit lino ang kanyang suot? At dahil sa kanyang payat na katawan at balat na parang jade, ang kasuotang lino ay nagbigay pa lalo ng impresyon na isa siyang diwata mula sa kabundukan na pansamantalang bumaba sa mundo ng tao. Ikaw ay nagduda si Iyon. Hindi siya mula sa tribo ng Lian, kaya't maaaring isang tagalabas ba siya? Nilingon ni Iyon ang kalangitan at napansin niyang tanghali na. Pumasok siya sa tubig ng hating gabi pa. Ibig bang sabihin, nanatili siya sa ilalim ng tubig ng buong magdamag? Biglang nabigla si Iyon sa kanyang napagtanto. Nanatili siya sa ilalim ng tubig ng buong gabi, isang bagay na imposibleng magawa ng isang normal na tao. Bagaman para siyang nasa ulirat, alam niya na ang malamig na enerhiya ng lilang kristal ang nagpapanatili ng kanyang katawan, kaya't hindi siya nalunod. Ang lilang kristal ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ngunit bakit naroon ang dalagang ito sa ilalim ng talon sa parehong oras? Alam ba niya kung gaano katagal na siyang nasa tubig? Mabuti na lamang at ang sumunod na sinabi ng dalaga ay nagpakalma sa kanya. Bakit ka lumulutang sa tubig? Nalunod ka ba? Lumulutang sa tubig. Lumilitaw na ganoon na nga ang itsura niya nang makita siya ng dalaga. Huminga ng maluwag si Iyon at nagbigay galang, salamat, binibini, sa pagliligtas sa akin, ay. Doon niya napansin na may isang matabang matanda sa likod ng dalaga. Ang ulo nito ay puno ng puting buhok, tanda ng edad, ngunit ang balat ay presko at makinis, mapula pa nga. Bigla niyang naalala ang kasabihang pula sa puti, pambihira ang lakas. Nangilabot siya sapagkat ang kasabihang iyon ay para sa mga dalaga, hindi sa isang matandang lalaki. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang matanda na may tusong ngiti, wari may matinding interes sa kanya. Maliit ang mga mata nito, bilugan ang mukha, at nang ngumiti ay halos maglaho ang mga mata. Ngunit ang titig nito ay para bang kayang silipin ang kaibuturan ni Iyon. Nakaramdam siya ng kaba, tila wala siyang matataguan. Nakikita ba niya ang lilang kristal sa aking puso? Ngunit agad niyang napagtanto na hindi pala ganoon. Hindi sa kanyang puso nakatuon ang tingin ng matanda, bagkus ay nagsalita ito ng may nakatagong kahulugan. Binatilyo, bagaman bata ka pa, marami ka ng lihim sa loob. Oh! Napakuyom si Iyon. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Hindi ka naman nalunod pero nagpasalamat ka pa sa amin. Wala nga kaming ginawa, ngunit sinamantala mo ang sitwasyon. May tinatago ka ba? Kanina'y halata ang kaba sa iyong mukha. At sabay ngiti ng matanda, para bang nakahuli siya ng mahalagang palatandaan. Kumalabog ang dibdib ni Iyon. Naramdaman niya ang mabigat na kamay ng matanda na nakapatong sa kanyang balikat. Kinabahan siya. Putya, galit ako kapag may humahawak sa balikat ko. Halos ikamatay ko na noong ginawa iyon ni Lian Chengyu. Huwag kang mag-alala, natatawang sabi ng matanda, hindi ko pinakikialaman ang maliit mong sikreto. Isang biro lamang para sa kanya. Bilang isang mataas na nakatatanda, bakit niya nanaisin ang sikreto ng isang batang higit 10 taong gulang lamang? Isa pa, galing lang ito sa maliit na tribo sa ilang. Para bang isang emperador na magnanakaw ng gamit ng isang pulubi. Impossible iyon. Ngunit sa mata ni Iyon, ang ngiti ng matanda ay nakakadiring pagmasdan. Curious lang ako na abot mo na pala ang ganitong antas, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Napakunot si Iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Mula nang umahon siya mula sa tubig, hindi pa niya nasusuri ang sariling katawan. Nang suriin niya, laking pagtataka niya, ang kanyang kultibasyon ay nasa ika-4 na antas pa rin ng Mortal Blood, Meridian Realm. Wala siyang pag-angat, ngunit may naramdaman siyang malaking pagbabago sa kaibuturan. Bakit ganito?
Nakalipas na, kahit kaunting enerhiya mula sa Desolate Bone ay nakapagbuka sa aking Governor at Conception vessels. Kagabi, sinipsip ko ang lahat ng Desolate Bone essence at lubos na natunaw iyon. Akala ko abot ako sa Purple Blood Realm o kung hindi man, sa pinakamataas na antas ng Key Gatherer. Pero bakit nandito pa rin ako sa Meridian Realm? Nakakapanlumo. Ang buong lakas na yon, ang mismong kailangan ni Lian Chenyu upang makapasok sa Purple Blood Realm, ay nauwi lamang sa pagiging ika-4 na antas pa rin siya. Ganito ba talaga kababa ang talento ko? Ngunit bakit sinabi ng mataba na naabot ko ang isang bagay? Hindi ba't ang pagpasok sa Meridian Realm ay karaniwan lamang para sa mga mandirigma? Nagmumuni-muni ang matanda. Malinaw ang mga Meridian, may Dragon Pulse, tibay ng katawan, laman at dugo na isa. Impossible. Anak siya ng ilang, mula sa tribo ng Lian, paano siya magkakaroon ng tempered body? Tinitigan nito ang luma at punit-punit na kasuotan ni Ion, pati ang kanyang sirang sapatos. Mula roon ay nahinuha ang kanyang pinagmulan. Kahit na ang disipulo ng malaking tribo na magtungo sa ilang ay magsusuot ng bago at malinis na lino, hindi tulad ni Ion na halatang ilang taon nang gamit ang kanyang damit. Malinaw na Meridian, Dragon Pulse, tibay ng katawan, laman at dugo na isa. Hindi alam ni Ion ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw na ito ay mabuting bagay. Ibig bang sabihin, nakakuha ako ng malaking biyaya nang hindi ko namamalayan? Guro, sinasabi niyo bang may tempered body siya? Gulat na tanong ng dalaga. Maliwanag na pambihira ang bagay na iyon. Kung galing siya sa pamilyang may mahabang lahi, hindi na ako magtataka. Pero isang batang dukha sa ilang na makakamtan ang tempered body, napakabihira. Ipinaliwanag pa ng matanda kay Ion. Bagaman 5 antas ang Mortal Blood, ang una hanggang ika-4 lamang ang may kinalaman sa pagtibay ng katawan. Ang ika-5, ang Key Gatherer, ay tulay na papunta sa Purple Blood Realm. Ang pag-abot sa ika-4 na antas ay hindi mahirap, pero upang sanayin ang katawan hanggang sa sukdulan na bawat himaymay ay kasing tibay ng bakal, iyan ang mahirap. Ang taong iyon ay may malalakas na meridian, at para bang may dragon na naglalakbay sa loob ng katawan. Kapag lubos na nabuo ang pagtitibay ng katawan, ang laman, buto, at dugo ay nagiging isa. Sa bawat suntok, sumisigaw ang buto at dugo na parang sabayang kulog. Napaliwanagan si Ion. Kaya pala wala siyang nadagdag na antas, lahat ng enerhiya ay ginamit upang maabot ang tempered body. Mabilis ang kanyang naging pag-angat dati, at alam niya na ang sobrang pagmamadali ay may kapalit. Ngunit dahil sa hindi sinasadyang pagtulog ng malalim sa ilalim ng tubig, nalinis ang kanyang mga nakatagong suliranin. Humph, ang katawan mo'y pangkaraniwan lamang, wika ng matanda na bahagyang nakapikit. Ngunit ang kakayahan nito ay higit pa kay Zhang Yuxian. Si Zhang Yuxian ay gumamit ng pamamaraan upang masukat ang talento ni Ion, ngunit iyon ay dahil sa lilang kristal. Ang matabang matandang ito, sa pamamagitan lamang ng sariling mga mata, ay nakita ang tunay na talento ni Ion. Nabigla siya. Malinaw, naabot na nito ang antas ng pagbukas ng langit na mata. Alam ni Ion na isa lamang siyang normal na tao. 2 buwan pa lang ang nakalilipas, ang katawang ito ay napakahina na hindi man lang kayang humawak ng isang manok. Kaya nang sabihin ng matabang matanda na ang kanyang katawan ay lubhang normal, iyon ay isa ng napakabait na paglalarawan. Ngunit nag-aalala si Ion. Kung tunay ngang nabuksan ng matanda ang langit na mata, hindi ba't kaya niyang makita kung anong lihim ang nakatago sa kanyang puso? Karaniwang pangangatawan, ipinanganak na dukha, ngunit nagmuni-muni ang mataba. Nilingon niya ang malalim na lawa sa likod ni Ion at tila may ideyang sumagi sa kanyang isip. Hinipo-hipo nito ang buong katawan ni Ion dahilan upang kilabutan siya. Ano ba itong matandang ito? Hindi ba niya alam na mali kapag parehong lalaki ang naghihipuan? Naiintindihan ko na. Siguradong may nakain ang batang ito na mahalagang bagay at nagsanay siya sa ilalim ng malamig na lawa. Ang mabangis na enerhiya ng mahalagang bagay ay napatay ng lamig ng tubig. Dahil doon, hindi niya sinasadya na tumibay ang buong katawan niya at naabot ang ganitong estado. Napanganga si Ion. Ang matanda ay kahanga-hanga, hindi man eksakto ang hula, malapit pa rin ito sa katotohanan. Para makamtan ang ganitong antas sa edad mong iyan ay hindi biro. Bagamat sinuwerte ka lang at nakalunok ng isang kayamanan, sa hinaharap malabo ng maulit iyon. Pero, hindi pa rin madaling bagay. Napairap si Ion. Compliment ba yon o insulto?
Hoy bata, mukhang tadhana ang nagtagpo sa atin, biglang sabi ng matanda habang kinapa ang dibdib na parang may kukunin. Nagliwanag ang mga mata ni Iyon. Pay sa langit. Baka nagustuhan siya ng matanda at magbibigay ng teknik, buto ng desolate beast, o kahit mga mahiwagang pildoras. Mataba at makapal ang kamay ng matanda. May nakasuot itong kumikislap na singsing na jade sa hinlalaki, at hindi katulad ng karaniwang kulubot na kamay ng matatanda. Nang may makuha na siya, mahigpit niyang isinara ang kanyang palad na parang isang malambot na siopaw, sa kamarahang inilapag sa palad ni Iyon. Clink! Clink! Bumagsak ang ilang tansong barya sa kamay ni Iyon. Mainit-init pa ito mula sa init ng palad ng matanda. Tansong barya? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang utak ni Iyon. Kunin mo na at bumili ka ng candy, nakangiting wika ng matanda, sabay kumpas ng kamay na parabang napakagalante niya. Ang dalagang nakalinen sa tabi niya ay bahagyang ngumiti. Ang turing nila kay Iyon ay parang bata lamang. Putya! Tinitigan Iyon ang 20 tansong barya sa kanyang kamay, at daan-daang murang salita ang naglaro sa kanyang utak. Sa mundong ito, gumagamit ng ginto, pilak, at tanso bilang pera ang mga mortal. Pero sa ilang ng ulap, ang tunay na salapi ay pagkain, sandata, at baluti. Maliwanag na isa siyang dalubhasa ang matanda, ngunit dala-dala pa rin nito ang ilang baryang tanso para sa pang-araw-araw. Natural lamang iyon, sapagkat sa mortal na mundo, ang pilak ay malalaking unit ng halaga, ngunit sa mga kainan at maliit na tindahan, kinakailangan ang tansong barya. Ngunit para sa mga eksperto, walang saysay ang ginto at pilak, lalo na ang tanso. Kung magbibigay ka na rin lang, bakit hindi na lang ilang gintong lingot? Napabuntong hininga si Iyon. Nakakahiya tuloy isipin na umaasa siyang makakuha ng biyaya ng walang kapalit. Pero sa hirap, nagagawa ng tao ang kahit ano. Nauubos na ang kanyang mga rekurso sa pagsasanay at nananatili pa rin siya sa Meridian Realm. Kahit maganda ang pagkakamit niya ng tempered body, hindi siya makapangahas na mangaso sa malawak na ilang nang wala sa Purple Blood Realm. Kung hindi siya makakapangaso, paano siya kakain? Aasa ba siya sa lugaw? At kahit sa lugaw, si Jiang Xiaoro na ang laging nagtitira ng butil para sa kanya, habang siya ay tubig na lamang ng lugaw ang iniinom. Kung magugutom siya, pati si Xiaoro ay magugutom. Nang uuyam ang sitwasyon, ngunit tinanggap pa rin ni Iyon ang mga tansong barya. Sayang din maari niya itong ibigay kay Xiaoro upang ipalit ng pagkain. Tunay ngang walang pay sa langit. Sa mata ng matanda, isa lamang siyang bata. Kaya't binigyan siya ng baryang parang candy lang ang halaga. Kahit na mayroon siyang tempered body, isa pa rin siyang karaniwang bata na swerte lang na nakalunok ng kayamanan. Maliit, mahirap, mahina, at lubos na estranghero sa matanda, bakit siya bibigyan nito ng anumang benepisyo? Para lamang siyang laruan na nakakaaliw pagmasdan. Ginoo, saan po ba kayo patungo? Tanong ni Iyon, sinusubukang makipagpalagayan. Wala namang masama kung magkaroon siya ng kakilalang tulad nito. Paparoon kami sa tribo ng tao, walang paliligoy na sagot ng matanda. Tribo ng tao. Alam ni Iyon na iyon ang malaking tribo malapit sa Lian, at sila ang patron ng kanilang tribo. Ang mga sandata at baluti ng tribo ng Lian ay ipinapadala sa tribo ng tao. Ang matanda at dalagang ito ay malinaw na mga tao ng mataas na katayuan. Kaya nilang tahakin ang ilang ng ulap ng walang takot. Kahanga-hanga. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Zhang Yuxian dati, may nagaganap na kakaiba sa ilang ng ulap, at may mga panauhing pandangal na daraan sa kanilang tribo. Tila sila nga iyon. Handa nang umalis ang matanda, ngunit bago makalakad ay bigla itong kumalamang tiyan. Tinignan niya ang araw at hinimas ang kanyang makapal na baba, panahon na para kumain. Maganda naman ang tanawin dito, may bundok at malinaw ang tubig. Dito na tayo kakain. Kumain? Sa pagkarinig nito, biglang nakaramdam si Iyon ng matinding gutom. 2 buwang lugaw lang ang kinain niya. Ang mga halamang gamot at desolate bone essence ang pinagkukunan niya ng lakas, ngunit natunaw na lahat kagabi sa ilalim ng tubig. Para bang hungkag ang kanyang sikmura. Hoy, disipulo, kumain na tayo, tawag ng matanda sa dalaga. Tumango si Linsintong at tinitigan si Iyon. Kapatid, samahan mo na rin kami. Ha? Napamulagat si Iyon. Nangingibabaw ang saya sa kanyang dibdib. Napakaganda ng tinig ng dalaga. Hindi na kailangan. Pero habang sinasabi niya yon, naghanap na siya ng maupuan.
Kung pagkain ng dalawang taong ito, tiyak na hindi basta-basta lang. Anumang putahe nila ay malaking tulong sa aking kultibasyon. Plano na sanang magsindi ng apoy ang matanda, ngunit nang makita niyang gustong makisabay si Iyon, napangiwi siya. Ngunit dahil inimbita na ito ng kanyang disipulo, wala siyang nagawa kundi tanggapin. Hinaplos niya ang jade ring sa kanang kamay at biglang may inilabas na 3 manok na nalinis na ang balahibo, na parang mahika. Tinarakan niya ito ng kawayan at inilagay sa tabi ng apoy. Ang singsing ng matanda ay parang bulsa ni Doraemon. Sunod-sunod niyang inilabas ang mga bote at garapon na puno ng pampalasa. Nainggit si Iyon. Kanina'y inisip niyang ilusyon lang ang singsing, ngunit tunay pala itong kayamanang kayang maglaman ng napakaraming bagay. Parang interspatial ring sa mga alamat. Hehe, maswerte ka, bata. Bihira lang ang nakakatikim ng aking lutong ulam, masiglang wika ng matanda habang nagkikiskisan ang mga palad at nagsimulang mag-ihaw ng manok. Doon napansin ni Iyon na hindi ito ordinaryong manok. Mukha nga itong manok, ngunit puno ito ng napakalinis na enerhiya. Nakikita niya mismo ang mga mumunting liwanag na kumikislap mula rito. Napalunok siya ng laway. Napakagandang pagkain ito. 2 buwan na siyang hindi nakakakain ng karne. Paano siya hindi matatakam sa ganitong manok na punong-puno ng enerhiya? Gusto na niyang sunggaban agad at kainin. Ngunit agad din siyang nalungkot nang makita ang paraan ng pagluluto ng matanda. Ang husay sa pagluluto ng matanda ay nakapangingilabot panoorin. Hawak ng matabang matanda ang isang faisan, pero inilapit niya ito ng sobra sa apoy at masyadong mabagal ang pag-ikot niya. Ang pag-ihaw gamit ang hubad na apoy ay hindi katulad ng pag-barbecue sa mga kainan. Sa barbecue, may mga espesyal na ihawan na madaling sindihan. Pantay ang apoy at, higit sa lahat, walang usok. Pero sa kahoy na panggatong, hindi pantay ang init at makapal ang usok. Ang usok na iyon ay mula sa abo ng kahoy na hindi lubos na nasunog at umaangat kasabay ng apoy, dumidikit sa balat ng faisan. Kaya makalipas lang ng kaunti, ang ibon na hawak ng matanda ay pawang itim na ang balat. Hindi man ito lutong-luto pero natakpan na ito ng makapal na abo. Hindi lang naapektuhan ang itsura, kundi pati ang lasa, mapait. Kahit pahid siya ng pahid ng mantika paminsan-minsan, wala itong naitulong. Patuloy lang na dumikit ang abo. Sa paraan ng matanda, siguradong masusunog ang faisan. Mahirap ang mag-ihaw gamit ang kahoy na panggatong. Kahit ang eksperto sa barbecue ay hirap gawin ng maayos, paano pa kaya ang matanda? May intindihan naman ano bang posisyon ng matanda. Abala at mahalaga ang oras niya, kaya hindi siya sanay maghanda ng sariling pagkain. Natural na hindi kapuri-puri ang galing niya sa pagluluto. Parang binabastos ang grasya ng langit, bulong ni Iyon. Bilang isang matakaw, hindi, bilang isang tunay na tagapagsuri ng mga pagkain, hindi na niya matiis ang kalapastanganan sa harapan niya. Nang halos luto na ang faisan, nagwisik ng pampalasa ang matanda at inihain ang sunog-sunog na ibon kay Linsintong. Para kay Iyon, wala nang parte ng ibon ang pwedeng kagatin. Pero hindi ito inalintana ni Linsintong. Salamat, guro, tugon niya bago kinagat ng maliliit. Bagaman kulay rosas at makipot ang kanyang labi, nang kumain siya ay nagkulay itim ito dahil sa sunog na balat. Napatulala na lang si Iyon, ito ay malaking insulto sa kultura ng pagkain. Mahal ng matanda ang kanyang alaga, kaya para sa kanya ang unang faisan. Si Iyon? Siyempre, panghuli. Pero kahit ganoon, nagpapasalamat pa rin siya. Kung ibibenta ang ganitong karne, siguradong mahal ang halaga, ni si Lian Chenyu ay hindi ito mabibili. Pagkatapos ng una, nag-ihaw muli ang matanda ng pangalawang faisan. Dahil para sa sarili na niya ito, mas lalo pang pangit ang kinalabasan. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya sa kanyang gawa. Nang matapos, inilabas niya ang isang banga ng alak mula sa kanyang singsing at nagsimulang kumain at uminom ng may kasiyahan. Nang matapos, halatang kontento siya, at ang kanyang puting balbas ay tila kumulot sa tuwa. Maya-maya'y napatingin siya kay Iyon at tamad na sabi, ayan na ang para sayo. Ikaw na ang mag-ihaw. Hindi na kita pagsisilbihan. Ano? Natigilan si Iyon. Hindi niya inasahan na ihawin pa siya ng matanda, pero kanina pa kasi sabi nito, iilan lang ang nakatikim ng luto ko. Kaya naniwala siya na pati siya ay lutuin ng matanda. Pero mukhang hindi pala. Hindi siya gaanong kumpiyansa sa sarili. Nag-aral siya tungkol sa pagkain, pero isa pa rin siyang modernong tao.
Kayang-kaya niyang mag-ihaw ng malutong at malambot na manok gamit ang ihawan at uling na walang usok. Pero mahirap kapag kahoy lang ang gamit, hindi mapipigilan ang abo na dumikit kahit anong ikot niya. May wok ka ba? Magalang na tanong ni Iyon. Bilang matakaw na may prinsipyo, hindi siya basta papayag na kumain ng basura, kahit gutom na gutom siya. 2 buwan na siyang walang karne, at ngayon pa, mataas ang kalidad ng karne. Meron, sagot ng matanda, sabay labas ng isang palayok mula sa singsing. Bagamat hindi alam kung anong materyal gawa iyon, maayos ang pagkakagawa at sakto ang laki. Tuwang-tuwa si Iyon. Agad siyang nagtrabaho. Sinuri niya ang mga pampalasa ng matanda at nagulat dahil kumpleto, mantika, toyo, asin, at iba't ibang halamang pampalasa na parang sibuyas at wansoy. Yung alak pahiram, tanong ulit ni Iyon. Ha? Alak? Gusto mong sumabay uminom? Ngumiti ang matanda at iniabot ang alak matapos magulat. Ang batang ito pala'y marunong magpahalaga sa alak. Kahit kuripot siya, sabik din siya sa kainuman, 1 taon na siyang mag-isang umiinom dahil ayaw ni Linsintong. Guro, reklamo ni Linsintong. Bata pa yan, paano mo bibigyan ng alak? Pero laking gulat nila nang buhusan ni Iyon ng alak ang faisan, pati ang loob ng tiyan nito, at pantay na ikinalat. Ano nang ginagawa mo? Napataas ang balbas ng matanda. Libo-libong taong gulang ang alak na yon. Bilang tunay na manginginom, hindi niya matanggap ang ganoong pag-aaksaya. Niluluto ko, inosenteng sagot ni Iyon. Aba, ang bango ng alak. Siguradong nakakatulong sa kultibasyon. Lutuin. Ginagamit ang alak sa pagluluto, halos manggalaiti ang matanda. Doon lang naunawaan ni Iyon. Iba pala ang kultura ng pagluluto sa mundong ito. Sa kasaysayan pa nga ng China, simple lang ang luto noon, karaniwang pinakuluan o pinasingawan. Ang mga teknik tulad ng stir-fry, pag-smoke, o pagluluto gamit ang alak ay dumating lang nang umunlad ang pamumuhay. Kaya't kakaiba ang gagawin niyon. Pinahiran niya ng mantika at toyo ang faisan, nilagyan ng alak at pampalasa sa tiyan, saka binalot ng malinis na tela. Pinuno niya ng asin ang palayok, ibinaon doon ang faisan, tinakpan, at pinasingawan. Nag-alinlangan ang matanda. Sobrang dami ng asin, hindi ba't sobrang alat nito? Pero nanahimik na lang siya at nagpatuloy sa sariling kain. Si Linsintong naman ay tumigil at nanonood na lang sa palayok ni Iyon. Ilang sandali, kumalat ang banayad na samyo mula sa palayok. Hindi ito matapang, pero sapat para maamoy ng may masiselang pandama. Lalo lang kumunot ang noo ng matanda habang nilalantakan ang sunog niyang faisan. Pero nang alisin ni Iyon ang asin at ilabas ang faisan, isang mamasa-masa at mabangong salt-baked pheasant ang lumantad. Pagkabukas pa lang ng takip, kumalat ang preskong amoy na nagpaluha kay Iyon sa gutom. Hindi siya makapaniwala na gawa niyang lutuin ang faisan sa pinakamataas na antas. Siyempre, dahil na rin sa napakaganda ng karne at sa alak na parang likido ng mga Diyos. Pinagsama, nakalikha siya ng salt-baked pheasant na wala pang kapantay. Nanlaki ang mata ng matanda at ang balbas niya ay nagtayuan. Hindi na nakapaghintay si Iyon. Ibinuhos niya ang mga sarsa na inihanda niya kanina at pinigtal ang isang hita ng ibong ligaw sa kakinagat. Malutong ang balat at malasa ang laman. Malambot ang karne at sa bawat kagat ay umaagos ang mantika. Puno ng bango ang kanyang bibig. Kailangang aminin, ang hindi kilalang ibong ligaw na dala ng matabang matanda ay tunay na napakasarap. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagawa pa rin niyang namnamin ito kahit na napakapangit ng pagkaihaw niya. Bukod pa rito, may dalang dalisay na enerhiya ang karne. Nang dumating ito sa tiyan ni Iyon, kumalat ang enerhiya sa buong katawan niya, nagbigay ng init at isang pakiramdam na hindi maipaliwanag na kaaya-aya. Pati ang alak ng matanda ay kakaiba. Matapos ihalo sa asin, hindi nawala ang lasa ng alak. Bagkus, sumanib ito sa laman ng ibong ligaw at nagbigay ng nakalalasing na bango. Taglay rin ng alak ang mas dalisay na enerhiya, kaya't naging preskong-presko ang buong katawan ni Iyon na parang bumukas ang lahat ng kanyang mga butas sa katawan. Tinitigan siya ni Linsintong ng may kuryosidad. Sa amoy at itsura pa lang, madaling mahulaan na masarap ito. 12 lang ang edad ng batang ito at marunong na siya ng ganito. Ate Diwata, gusto mo ba? Magiliw na tanong ni Iyon. Alam niya nakakaiba ang pagkatao ng dalaga. Kitang-kita kung paano siya inalagaan ng matanda na parang pinakamamahal, kaya kahit hindi niya alam ang pangalan ng dalaga, tinawag niya itong Ate Diwata. Nag-alinlangan si Linsintong,
ngunit nang makitang pinigtal ni Iyon ang isang hita na hindi pa nagagalaw at inialok sa kanya, hindi niya alam kung tatanggapin. Pagkaraan ng kaunting pag-aalinlangan, tinanggap niya ito at marahang kumagat. At totoo nga, napakasarap. Kung ikukumpara, halos hindi nakaaya-aya ang iitim na sunog na ibong ligaw na niluluto ng kanyang guro. Kumuha ang dalaga ng panyo, pinunasan ang kanyang bibig at mumiti habang nagpapasalamat. Hindi pa niya natitikman ang ganitong paraan ng pagluluto at kakaiba ang lasa. Bagamat payak lamang ang kanyang pamumuhay at hindi siya mahilig sa pagkain, napuno na ang kanyang pasensya sa pagkain ng mapait na, itim na sunog na ibong ligaw, araw-araw habang nagsasanay sa kagubatan. Bagamat simple ang kanyang papuri, hindi niya pinalabis ito. Ngunit iba ang matabang matanda. Isa siyang matakaw na gahaman. Kahit matagal na niyang naabot ang antas ng hindi na kailangan ng palay, hindi niya ito pinairal. Tinitiyak niyang may 4 na kain sa isang araw, almusal, tanghalian, hapunan, at merienda sa gabi. Karaniwan, may sapat na pagkain at inumin sa kanilang tahanan, sapat na ito upang mapaligaya ang kanyang panlasa. Ngunit ngayong kasama niya ang kanyang alagad sa paglalakbay, nahihirapan siya. Sawa na siya sa paulit-ulit na pagkain ng inihaw na may abo. Dahil sa kanyang katakawan, naglalaway na siya, ngunit hindi niya kayang ibaba ang kanyang dangal para humingi kay Iyon. At nang makitang walang balak si Iyon na bigyan siya ng kahit konting piraso ng ibong ligaw, nainis siya. Ang batang ito, napakawalang utang na loob. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng ibong ligaw at alak? Hindi ko inaasahan na marunong ka palang magluto. Natikman ko na ang lahat ng masasarap sa mundo, kaya ako na ang pinakamagaling pagdating sa lasa. Sige, bata, ipapasa ko ang husga ko, titingnan natin kung gaano kagaling ang pagluluto mo. Bibigyan pa kita ng payo kung may dapat pang baguhin. Habang sinasabi ito, iniunat niya ang kanyang matabang kamay na puno ng mantika at uling. Ni hindi pa niya nahugasan ang kamay matapos kumain ng iniihaw na ibong ligaw. Gusto sanang umiwas ni Iyon, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit mabagal ang galaw ng matabang kamay, hindi niya ito natakasan. Sa huli, napigtal ang isang piraso ng ibong ligaw. 2 napakasarap na pakpak ang nawala. Buwisit, mura ni Iyon sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makakilos, nakagat na agad ng matanda ang karne. Tiningnan siya nito nang may mapanuyang anyo, tila sinasabing, akala mo ba makakaiwas ka sa akin gamit ang mga mumunting galaw mo? Pagkakagat niya, sumabog ang mantika at bumulwak ang bango. Nagniningning ang mga mata ng mataba. Siyempre, masarap ang karne, ngunit higit sa lahat, kakaiba ang lasa ng alak na humalo rito. Marami na siyang natikman na masasarap na pagkain, ngunit ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong uri ng pagluluto. Ang karne na sinipsip ng alak ay mas naging malasa. Hindi lamang siya matakaw, kundi isa ring manginginom. Hindi niya naisip na maaaring gamitin ang alak sa ganitong paraan. Nakapagtataka talaga na ang alak at ibong ligaw, na parehong masarap sa kanya-kanyang paraan, ay mas naging kahanga-hanga kapag pinagsama. Kung ikukumpara, ang mga inihaw na ibong ligaw na ginagawa niya noon ay para lamang sa aso. Bagamat nakatapos na siya ng isang buong ibong ligaw kanina, at sadyang malaki ang hayop na ito, kaya pa niyang kumain ng kalahati pa ng walang kabusugan. Sa bilis niyang kumain, halos ikahiya siya ng isang aso. Wala pang 1 minuto, ubos na ang kalahati ng ibong ligaw, puro buto na lang ang naiwan, malinis pati ang maliliit na tadyang. Hindi alintana ng matanda ang pagkagulat ni Iyon. Kalma nitong pinunasan ang kanyang bibig at nagsabi, pwede na. Kapag inayos mo pa, aabutin mo rin ang antas ng pagkaihaw ko. Halos mabulunan si Iyon sa kapal ng mukha ng matanda. Sino ba talaga ang taong ito? Parang napakataas ng antas niya, pero bakit napakawalang hiya? Hindi pinansin ng matanda ang matalim na titig ni Iyon at tinuro ang ibong ligaw na nasa kamay nito. Bakit hindi ka kumakain? Busog ka na ba? Hindi, mabilis na sagot ni Iyon, saka agad sumugod sa salt-baked na ibong ligaw sa kamay niya. Biruin mo, kung nagpatumpik-tumpik siya, baka maging tambak na buto na ang ibong hawak niya. Bukod sa sarap, malakas din itong pampalusog ng katawan. Ramdam ni Iyon na napuno ng enerhiya ang kanyang katawan sa loob ng ilang saglit. Uminit ang kanyang dugo at dama niyang mas lalo siyang lumalakas. Maaaring inapo ba ng sinaunang ibong desolate beast ang ibong ito? Napaisip siya. Ang mayayamang tao, araw-araw nakakakain ng ganito, kaya't natural na mabilis ang kanilang paglakas. Kanina lang ay masaya siya sa pagkumpleto ng kanyang tempered body, ngunit ngayon, natauhan siya. Mababa ang kanyang pinagmulan.
Kahit pa sumikat siya sa isang maliit na tribo, wala pa ring halaga yon sa isang malaking tribo. Mahaba pa ang landas na kanyang tatahakin. Hoy, sa nakikita ko, marunong ka nga sa pagluluto, at dahil kapalaran na nagkakilala tayo. Sabay hawak ng matanda sa kanyang singsing. Ito na ang pangalawang beses na narinig ni Iyon ang linyang ito, kaya't hindi na siya nagulat. Kalma niyang pinunasan ang kanyang bibig habang hinihintay kung ano ang ilalabas ng matanda. Hehe, bata, ito, pambili mo ng candy, sabi ng matanda habang inilabas ang 2 gintong lantakan mula sa singsing. Halos kalahating libra ang bigat nito. Unang beses ni Iyon makakita ng gintong lantakan. Sa Earth, nakikita lang niya ito sa mga bangko, nakadisplay sa salamin. At ngayon, mas malaki pa ito. Napatingin siya ulit. Halika, may 20 pa akong manok. Lutuin mo at ibibigay ko sa iyo ang mga gintong ito. Makakabili ka na ng maraming candy, nakangiting sabi ng matanda. Kahit hindi niya direktang inamin, alam niya sa sarili na walang sinabi ang kanyang pagluluto kumpara kay Iyon. Ngunit mumisi lang si Iyon. Sa Cloud Wilderness, wala namang silbi ang ginto. Sa Earth, ang 2 lantakan na ito ay sapat na para mabuhay ng may pagkain habang buhay. Pero dito, napakamahal ng pagkain, lalo na sa Cloud Wilderness. Kahit may ginto ka, hindi ibig sabihin ay may mabibili ka. Kung gagamitin niya ito para ipalit ng pagkain kay Lian Chengyu, para na rin niyang inihain ang sarili niya sa mga lobo. Ayoko ng ginto, malamig na sagot ni Iyon. Noon, barya lang ang ibinigay ng matanda, ngayon naman ginto. Maliwanag na tinatrato siya nito bilang batang swertehan lang, hindi bilang tagapagsanay ng martial arts. Senior, hindi niyo ba alam na delikado para sa isang bata ang magdala ng ginto sa lansangan? Ha, napatigil ang matanda. Pumasok sa isip niya na kung ayaw gamitin ni Iyon, pwede niya namang ibigay sa kanyang mga magulang. Si Lin Sintong, na nasa tabi ng matanda, ay tiningnan si Iyon ng may pagkagulat. Alam ng lahat ang kasabihang ni ang taong walang salay na papahamak dahil sa yaman. Ngunit bilang isang 12 taong gulang, hindi lamang siya hindi natukso sa ginto, kundi kalmado pa ang paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya ano ba ang gusto mo? Tanong ng matanda habang itinatago muli ang ginto. Isang bagay lang, senior, sagot ni Iyon ng dahan-dahan at seryoso, habang nakatitig sa matanda. Sabihin mo, sagot ng matanda na tila na curious. Alam kong kakaiba kayo, senior. Malamang ay mataas ang inyong katayuan at kapangyarihan, kaya... Sige na, tigilan mo na ang pambobola, singit ng matanda habang nakatingin ng may pagdududa. Ang bata talagang ito, kakaiba. O hindi ako nambobola, sinasabi ko lang ang paghanga ko. Nararapat kayong hangaan dahil kayo ay may lakas, senior. Sa kagubatang ito, ang may lakas ay siyang iginagalang. Kaya't buong tapang kong hihilingin ang isang bagay, at iyon ay lakas. Matatag ang boses ni Iyon. Bagamat dahan-dahan niyang sinabi, malinaw itong pumasok sa tainga ng matanda at nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Napakindat si Lin Sintong, nagulat sa kanyang narinig. Simple lang ang mga salita, ngunit sa tanong ng kanyang guro kung ano ang nais niya, tahasan niyang ipinahayag ang kanyang hangaring maging malakas. Hindi ito tulad ng karaniwang bata na basta na lang sumasagot. Ang mga salitang iyon, hindi tulad ng sa isang bata. Gusto mo ba talagang tanggapin kita bilang alagad? Tanong ng matabang matanda habang kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang pagkawalang interes sa mga bagay ng mundo ay biglang naglaho. Ang kanyang titig ay biglang nagkaroon ng bigat na tila dumadagundong. Huminga ng malalim si Iyon at tumitig pabalik sa mga mata ng matanda. Dahan-dahan niyang sinabi habang umiiling, tinutukoy mo kung gusto kong maging alagad mo. Pero walang saysay iyon dahil hindi naman ako ang magpapasya. Hindi mahalaga ang kagustuhan ko. Kung gugustuhin mong kumuha ng alagad, siguradong maraming magagaling na tao ang luluhod sa paanan mo para piliin mo sila. Kahit magmakaawa sila, wala rin namang silbi. O, muling nagulat ang matanda sa mga sinabi ni Iyon. Bagamat halata ang kasakiman ng bata, marunong siyang umatras at sumulong kung kinakailangan. Napakabihira niyon. May mga taong hindi marunong hanapin ang pinakamalaking pakinabang. Dahil dito, nabubuhay sila ng walang direksyon, karaniwan, at walang saysay. Ang mga taong ganoon ay walang halaga. Mayroon namang iba na sakim ngunit walang alam sa kanilang kalagayan. Dahil sa pagiging arogante, sila mismo ang hahantong sa kapahamakan. Tulad ng kasabihan, namamatay ang tao sa paghahangad ng yaman, at ang mga ibon sa paghahangad ng pagkain.
Ang mga ganoong uri ng tao ay lalong hindi ka nais-nais. Ngunit itong 12 taong gulang na bata, may isip na mapanlikha at marunong lumaban sa agos. Gayunpaman, alam niya ang kanyang lugar at may wastong pakiramdam ng pagtimpi. Hindi ito pangkaraniwan. Alam ng batang ito na ayaw siyang tanggapin bilang alagad, kaya hindi na siya nagpumilit. Bata, gusto kita. Tama ka, hindi kita kayang tanggapin bilang alagad. Totoo, interesado ako sa kakayahan mong magluto. Pero ang pagluluto, para lamang sa kasiyahan ng panlasa. Para sa akin, ang pagtanggap ng alagad ay napakalaking bagay. Sa totoo lang, ilang taon ko nang hinahanap ang nararapat na tagapagmana. Pero ikaw, nakita ko na ang katawan mo, hindi ito angkop. Wala kang sapat na kwalifikasyon. Bagamat masakit pakinggan, iyon ang katotohanan. Hindi na apektuhan si iyon at kalmadong sumagot, alam ko. Ang mabuti at nauunawaan mo. Mas matalino ka kaysa sa mga batang kasing edad mo. Pwede kang kumuha ng pagsusulit sa paaralan at maging isang maliit na opisyal. Kapag nangyari yon, hindi ka na mag-aalala tungkol sa pagkain. Sa Taya Divine Kingdom, ang mga tunay na opisyal ay mga eksperto. Dahil nasa ilalim ng pamahalaang militar ang kaharian, kahit na general o hukom, lahat sila ay mandirigma. Ang mga marunong lang mag-aral ngunit hindi sanay sa martial arts ay maaari lamang maging tagapayo o mababang opisyal tulad ng tagasulat. Nang makitang halatang hindi nakikinig si iyon, nagpatuloy ang matanda. Pagdating sa pagsasanay, hindi walang halaga ang isipan, pero ang susi ay talento ng isang tao. Sa mundong ito kung saan mahalaga ang mga yaman, ang kayamanan ng isang mandirigma ay mga bihirang kayamanan at mga relikya ng Desolate Bone. Sa isang malaking tribo, kakaunti lamang ang mga relikya, at para lamang iyon sa may pinakamataas na talento. Kung may talento, malaking tulong ang isang relikya. Kung wala, isang katiting lang ang nadadagdag sa lakas. At habang tumataas ang antas, mas mahirap ang pag-unlad. Sa puntong iyon, wala nang pamilyang kayang tustusan pa yon. Sa narinig, mas malinaw na naunawaan ni iyon. May ideya na siya sa pagsasanay mula kay Jiang Xiaoro, ngunit ngayon niya lang lubos na nakuha ang kabuuan. Sa limitadong yaman, talento ang pinakamahalaga. Kaya malinaw na may talento si Lian Chengyu, kaya't naghangad itong makalusot sa Purple Blood Realm. Kung wala, kahit buong Herb Mountain at relikya ng buto ng halimaw ang kanyang gamitin, hinding-hindi niya maaabot iyon. Alam ni iyon ang kanyang kalagayan. Isa lamang siyang karaniwang mortal. Wala siyang kaugnayan sa pamilyang mandirigma, kaya paano siya magkakaroon ng talento? Pero nang maalala niya ang pagsipsip niya ng enerhiya mula sa mga halamang gamot at sa Desolate Bone, napakabilis ng kanyang naging progreso nitong mga nakaraang araw. At ito ay dahil lahat sa Purple Crystal. Dahil nasa puso niya ang Purple Crystal, bawat tibok ng puso ay nagkakalat ng enerhiya sa buong katawan na nagpapalakas sa kanya. Mas mahusay ito kaysa sa ibang mandirigma na tiyan lamang ang gamit sa pagsipsip. Sa pagkaunawa nito, luminaw ang isip ni iyon. Tumingala siya sa matanda at nagsabing, hindi ko kailangang maging alagad mo. Dahil malinaw na ang kanyang paninindigan, hindi na siya nagpumilit. Sa katunayan, kahit gustuhin siya ng matanda bilang alagad, kailangan pa rin niyang mag-isip ng mabuti. May dala siyang malaking lihim, ang Purple Crystal. Kapag natuklasan ito ng kanyang magiging guro, baka mapahamak siya. Ang tanging nais ko sa inyo, Senior, ay mga pambihirang gamot. Kahit esensya ng mabagsik na halimaw, karne ng Desolate Beast, halamang gamot, o kahit mga relikya ng buto. Pagkarinig nito, tumawa ang matanda. Aba, marunong ka ring lumaki ang hiling mula sa maliit. Iniisip mong ipagpalit ko ang relikya ng Desolate Bone kapalit ng ilang manok na ako mismo ang nagbigay. Ang mga relikyang dala niya ay napakataas ng kalidad. Hindi basta-basta ipagpapalit sa ilang putahe. Hindi ka talaga marunong makinig, umiling siya, pursigido ka pa rin sa landas ng martial arts. Hindi madali ang makumpleto ang tempered body. Pero kahit ayos ang katawan mo ngayon, wala ka namang sistematikong pagsasanay. May alam ka bang cultivation technique? May alam ka bang fighting technique? May soul cultivation technique ka ba? Kung wala kang guro at walang aklat, plano mo bang makarating sa Purple Blood Realm sa sariling sikap lang? Sunod-sunod ang mga tanong ng matanda. At naalala ni iyon ang lahat. Cultivation technique. Fighting technique. Soul cultivation technique. Wala siyang masyadong alam, ngunit tiyak na kailangan niyang makuha ang mga ito. At ang Purple Blood Realm. Hindi iyon ang kanyang hangganan.
Alam niyang may mas mataas pang antas kaysa rito. Dahil nabigyan siya ng mahiwagang purple crystal, paano siya mananatiling isang ordinaryong purple blood warrior lang sa isang maliit na tribo? Ngunit hindi niya ito maaaring sabihin dahil tiyak na isipin ng iba na siya'y baliw. Kaya't sinabi niya, totoo, wala pa akong fighting technique at soul cultivation technique. Pero sa cultivation, meron akong pinag-aralan, ang Dragon Rib Tiger Bone Fist. Dragon Rib Tiger Bone Fist, nagulat ang matanda. Marunong ka ng set na yon? Isa yan sa pinakamataas na cultivation technique ng Tai-A Divine Kingdom. Para sa akin, napakagaling niyan, isang klasiko. May guro ka ba na nagturo nito sa'yo? Bagamat ipinamamahagi ng kaharian ang teknik na ito, bihira para sa isang dukhang bata mula Cloud Wilderness na matutunan ito. Gulat ang matanda nang malaman niyang marunong ng kaunti si Iyon. Wala akong guro. Palihim ko lang natutunan habang nag-ensayo ang mga tao sa tribo. Palihim lang, umiling ang matanda. Ang Dragon Rib Tiger Bone Fist ay pundasyon, ngunit hindi ito madali. Kung hindi man lang siya naturuan ng maayos, lalo na't palihim lang siyang nag-aral, ano ang matututunan niya? Imitasyon lang iyon. Bukod pa, sa isang liblib na tribo, anong klaseng guro ang mayroon? Malamang hindi rin bihasa. Ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, kaya mo bang palihim matutunan? Alam mo ba ang tendons like bowstrings? Alam mo ba ang thunder within bones? Kaya mo bang maglabas ng yugtong dagundong sa suntok? Tanong ng matanda. Magalang na yumuko si Iyon. Hindi ako ganap, ngunit may kaalaman ako tungkol sa tendons like bowstrings at thunder within bones. Siyempre, alam niya ito. Sa totoo lang, kaya na niyang lumikha ng mga snapping sounds sa kanyang litid na nakakatakot sa mga ibon, kahit bago pa siya makaabot sa Meridian's realm. Ngayong nabuksan na niya ang kanyang mga meridian at nakumpleto ang tempered body, dama niya ang enerhiya na parang alon sa karagatan. Kung hindi lang dumating ang matanda at ang dalagang nakaputi, nagpraktis na sana siya agad. Haha! Sige nga! Sinasabi mong marunong ka, ngumisi ang matanda. Kung ganoon, gusto kong makita ang sinasabi mong thunder within bones. Nagkaroon ng mapanuksong interes ang matanda. Lumingon siya kay Lin Sintong. Sintong, noong bumisita tayo sa Tai-A Divine Kingdom, ibinigay ko sa iyo ang Dragon Rib Tiger Bone Fist para silipin, hindi ba? Siguro nakapagsanay ka ng mga kalahating buwan. Kahit hindi ka nagseryoso, tiyak na may kaunting naabot ka. Bakit hindi mo makipagsabayan sa batang ito, at bigyan mo siya ng kaunting gabay? Saka, pigilan mo ang antas mo, ibaba mo sa ikatlong antas ng Mortal Blood, sapat na ang Thunderous. Huwag mong saktan ang batang ito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.